good evening, good afternoon. Ngayon, it's 8:25. So, luto tayo ng almusal natin. Ang almusal natin ay American style. Joke. American style. Kasi nga, meron tayong sausage, meron tayong etlog, 4 na etlog. Tapos, meron tayong sliced bread na nilagay namin sa freezer para hindi masira. So, ngayon na ito. So, ito-toast natin to later. Tapos, meron tayong butter at meron tayong milk. So, syempre, unahin natin, magprito muna tayo ng hotdog, sausage. Later na yung etlog. Tapos, later na din yung tinapay. Unahin natin tong ating sausage. Umalis na pala si Yeram, nag-school na. Nilutuan ko rin din siya ng sausage kasi sabi niya, kagabi gusto niya ng sausage, almusal, with rice. Mamaya, meron tayong sasagutin. Marami siyang tanong mga bebs, pero syempre, paisa-isa lang natin yan kada vlog natin. Doon natin sasagutin. Kada isang vlog natin may sagot tayo sa kanya. Isa, kahit sa mga ating mga solid supporter at subscribers. So, sasagutin natin yan. Paisa-isa lang. Para meron tayong para exciting, di ba? So, ayan, magpirito muna tayo ng sausage, mga bebs. Maglagay muna tayo ng avocado oil. Konti lang. Kasi meron na yung oil kanina. Kasi nga nagluto tayo ng ng sausage. Isang sausage. Tapos mamaya punasan natin yan. Ang gagawin nating mantika sa ating itlog ay butter. Gagawin natin yung ating itlog scramble with milk. Di ba nga sa Amerika ganyan? Yung kanilang, mamaya ipakita ko na lang sa inyo later. Magpiprito muna tayo ng itlog. Inom muna ako ng tubig, mga babes. Asa na ba yung paper cup ko dito? Paper cup. Ay, magbukas tayo ng bago. Pag lang may bisita ako, mga babes, sila ate ko. Doon lang sila nagbabasa ng yung hinuhugasan na baso. Pero pag kami lang dito sa bahay, paper cup. Minsan si Mr. yung baso. Yung babasagin. So, lagay na natin yung ating itlog. Ay, yung itlog tuloy. Sausage. Kahit hindi pa siya mainit. So, mamaya iinit din yan. Kailangan ko ng wag na, okay na yan. Dito natin ilalagay yung ating naluto mamaya, pati yung itlog lagay natin dyan. Ayan. So, wait lang natin siya. Yung palang niluto kong sinigang na salmon, yun nga, ako lang yung kumain kagabi kasi nga, nagsikain na sila ng chicken, fried chicken. So, ito na lang yung aming ulam mamayang tanghalian. Ang dami pa. So, ayan, mainit na yung ating kawali. So, meron ng tunog yung ating sausage. Spray pa natin ng So, habang hinintay natin yung ating sausage, gawin na natin yung ating itlog, mga bebs. Ayan. 4 lang, okay na yan. Kasi, sa sliced bread, mga bebs, ang taba-taba ng sliced bread, aray ko, isa pa lang busog ka na. Nananakit yung mantika, Huwag kang manakit. Nananahimik ako dito, Wait lang. Baligtad ko lang, baka masunog.
yung ating sausage. Ayan. So, ayan mga babes, lagyan natin ng milk yung ating itlog. Pwede namang lagay lahat yung milk para masarap. Ayan, nilagay ko yung isang ano. And then, lagyan natin ng paminta. Konti lang. And then, asin. Yan yung ating. Tapos, haluin natin. Para masarap at malasa yung ating scrambled egg. Wait lang, nasunog na yung ating sausage. So, ayan mga babes. Lagyan na natin ng butter yung ating Hinain ko lang. Aray, yung init. Ouch. Ba't mainit yan? So, lagay ko lang yung butter. Ayan. And then, asa na ba yun? Ay, wag ko. Ayan. Mga bebs. And then, lagay na natin yung ating itlog.
Ayan na mga bebs, yung aming breakfast. Oh, American breakfast tayo mga bebs. Ayan yung ating sausage with egg scramble. And then, yung ating toast bread na with butter. And then, ang ating fruits ay banana and then apple. And ako lang yung merong pang umagang kape. Hindi siya kape ha, Milo. Yan mga bebs, meron tayong Milo. Si Mr. ayaw niya ng kape. So wala silang inom. Si Yechan, bali hati kami dito mga bebs. Yan, hati kami dito. Kasi hindi ko naman yan maubos eh. So si Yechan ay tulog pa. Yechan is wake up. Let's eat breakfast. Chan, wake up. And then si Mr. ito. And si Mr. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sagot. Okay. So, ayan, kakain na muna kami mga bebs. Enjoy sa aming breakfast. 진짜 왜 이렇게 마음에 안 들어? 안 먹어. 뭐야? 술 차니까. 하? 술 차니까. 힘들어? 엄마한테 나중에 엄마한테는 이렇게 그런 사람들이 So, hello mga bebs. Dagdag ko lang to sa natin, sa vlog natin. So, may nagtanong sa atin, syempre si Sisi Marilyn Alibaro. Alibaro ba? 'Yun. Ang ating masugid na subscribers, ayan, at supporters. And next time meron ding marami siyang tanong. Ito ring isa si at family. Ayan, so marami siyang tanong sa akin. So, sa next vlog na natin siya sasagutin. So, dito muna tayo kay sis. Kasi isa lang naman yung tanong niya. Ayan, basahin natin mga bebs. Sabi niya, sis, wag yung ma-open ha. Curious lang ako, diba, dito sa atin sa Pinas. Pag walang work, hindi talaga tayo mabubuhay. Lalo na daming bayaran bills, pati foods. Wala rin tayong maasahan sa gobyerno natin. Talagang mauubos ipon nyo pag walang work sa Pinas. PTA pag-aaral ng mga, pati pag-aaral ng mga anak. Ba't sa inyo dyan parang di naman kayo nahihirapan, nabibilin nyo pa rin needs nyo. God bless sis. Pwede naman. Yun nga, yun. So, ayun mga babes, yung tanong niya. So, ito muna, yung sabi niya yung pag walang work, diba, sa Pinas, talagang mahirap. Ayan, so, ganun din yung kapatid ko ngayon mga babes, na bunso. So, ilang na siyang
natanggal sa trabaho. Dati doon siya sa Kuya J ba yun? Sa SM. So, tinanggal siya doon dahil alam niyo na inggit. Hindi pwedeng walang inggit sa mga... Ay, sa una niya palang trabaho doon sa mga Chinese restaurant. Yun nga, matagal na sila doon ng kanyang asawa. So, sa inggit, ayun, hindi naman sila natanggal. So, sila na lang yung nag-umalis kasi nga na ano na sila sa mga kasamahan nila doon. So, ayun. Tapos, ngayon naman yung kapatid ko, na yun nga yung babae, yung kapatid ko, nag-work naman siya doon sa Kuya Jay. So, ganun din. So, ano din, inggit din, ganyan. So, tinanggal siya doon. So, sa pangalawa naman, ay sa pangatlo naman, sa ano din, ganun din. Tapos, yung asawa na lang niya yung nag-work. So, kahapon, nagde-text siya na ano, yun nga, parang ako yung naiiyak ako dahil nga sa hirap ng ano, buhay. So, sa sahod nila, naghintay pa ng sahod para makabili ng bigas. So, ayun. Kung meron lang ako matutulong, 'di ba? So, magbibigay ako. So, ayun. Medyo malungkot ako kahapon, sad, kasi nga nararamdaman ko yung naranasan namin noon na ganyan kami na hirap. Alas 3 na kami magtanghalian nung nararanasan ulit ng kapatid ko na wala silang bigas, wala silang ulam. So, sobrang sakit. Yun ang mahirap sa Pilipinas, mga bebs. Kapag wala kang trabaho, wala ka talagang makakain. At walang tutulong sa'yo. Katulad ng government dyan sa atin sa Pilipinas. Alam nyo naman, wala talaga kayong pag-asa sa mga nakaupo dyan. Talagang hindi sila tutulong. Parang mas inuuna nila yung sarili nila. Ayan nga, katulad nga nung corrupt. Ayan, hindi na pasensya na po. Katulad nga nung corrupt, hindi ba nga yung, ka lang yung news. Yun nga yun dito yung, namin, president namin dito na, yun nga, naghihiram ang Pilipinas, ganun, di ba? So, yun, pinakancel ng president namin dito dahil nga sa nabalitaan niya na baka makurap lang yung pera na ipapahiram niya sa Pilipinas. Kaya, ayun, so, ayun nga, kinancel ng aming mabuting president dito na sobrang bait, mga bebs. Ayan. So, ayun. Tapos, mahirap talaga kapag walang trabaho sa dito naman kasi, mga bebs. Ayun. Dito naman kasi, tapos pag hindi kumpleto yung gamit mo, wala kang uniform, wala kang hindi ka makakapag-aral. Dito kasi, mga bebs, elementary to high school, elementary to middle school, high school, parang free lahat, mga bebs Free dito, yung pagkain nila. Pero yung uniform yung elementary kasi, mga bebs, wala pang uniform yan. So, free talaga yan. Free yan, ikaw lang bibili ng bag ng bata, sapatos, ganyan. Iyan lang bibilin mo, mga bebs. Pero, sa pagkain, walang problema. Kahit baon, wala ka ng problema dahil, mga bebs, ang school nila dito, napakalapit lang gaya sa amin dito. Kasi itong apartment, itong condo na to, pag may condo, meron na agad na itatayong school para sa mga nakatira dito sa condo. Bawat condo, mga bebs, merong malapit na school na tinatayo. Like high school, middle school, and elementary school. Ayan, so, nakapag-aral, nakatapos yung mga bata dito. Hindi gaya sa atin na, gaya ko, hindi ako nakatapos. Hanggang second year lang ako, mga bebs, kasi nga sa hirap ng buhay, wala tayong baon. Tapos napakalayo pa ng school, kailangan mo pang mamasahe, mga bebs, para lang makapunta ng school. Kasi kung wala kang pamasahe, hindi ka makapasok ng school. Yun yung problema sa atin. Malayo yung mga school. At, dapat may baon ka. Kasi pag wala kang baon, magugutom ka. Dito kasi hindi, mga bebs. Kahit di mo bigyan ng baon yung mga bata, meron na silang free lunch sa school. So, iyon yung maganda dito sa Korea. Tulad ngayon, mga bebs, bago kami umuwi ng Pilipinas, tumigil na si Mr. sa trabaho niya. May, June, July, August. So, magpo 4 months na. May 4 months na siyang walang trabaho. Ayun, nung nag-stop na siya sa work niya, syempre meron siyang last na sahod doon at meron siyang makukuha doon na pera sa kanyang trabaho. So, ayun, edi naipon niya yun, mga bebs, inipon niya. Tapos,
nagsiseminar siya mga bebs. Hindi ko alam kung anong sa mga natanggalan ng trabaho, sa mga walang trabaho, pupunta doon magsiseminar. Pag nagseminar ka, automatic na meron kang makukuha every month na pera. Parang galing din yan sa tax, ganyan. Yan, yung mga pinagtrabauhan mo, yun din, ganun din siya. So, yun, lalabas yun ng every month, katulad ni Mr. 4 months na siyang binibigyan ng pera, sahod. Parang sahod na rin mga bebs. Every month, meron siyang 1.7, ganyan. So, syempre, hindi naman namin yan inuubos lahat. So, iniipon din ni Mr. Tapos, dito ng ayuda. Nung bago kami umuwi nga, diba, binigyan kami ng ayuda. So, 1M din yung binigay sa amin. Pero, hindi siya pera. Isa siyang, para siyang point, mga bebs. So, pipiliin mo lang kung saan ka pwedeng bumili. Sa Kupang nakabili ako noon. So, ayan, sa mga store, sa restaurant, sa kung ang gamit ng mga bata, ayan, magagamit mo yun. So, ayun. Tapos ngayon mga bebs, merong second na ibibigay ulit sa amin. So, ayun nga yung ayuda na naman. So, itong month na to, September mga bebs. So, may ayuda na naman kami. Galing din kay president namin ngayon. Ayan. Tapos mga bebs, syempre, tapos binigyan kami ng pera ng ate niya, yung tatlo niyang ate mga bebs. Nung uuwi kami ng Pilipinas, binigyan kami ng pera. So, syempre, naipon yon. So, yung baon namin mga bebs, nung pag-uwi ng Pilipinas, yung galing yun sa trabaho ni Mister. So, yung mga bigay ng mga ate niya, so, inipon namin yun habang walang trabaho si Mister. So, meron kaming nagagastos, meron kaming pangkain. Tapos yung mga sa ayuda. So, na kay Mister, hindi ako nakikialam doon mga bebs kasi siya na lahat yung nagbabudget kasi nga hindi ko na siya inaano dahil nga lalo na wala siyang trabaho, di ba? Baka ayoko siyang ma-stress. Pero hindi naman siya stress ngayon. Sobrang happy nga niya. Masaya siya mga bebs kasi nakakapagpahinga siya. Tumaba na nga siya mga bebs eh. So, hindi pa niya alam kung kailan talaga siya papasok. So, itong month na to mga bebs, meron pa rin siyang makukuha. Tapos next month, so, last na mga bebs, syempre, ang number 1 pa doon, yung guide ni Lord at prayer namin na nakakasurvive kami dahil sa Kanya, sa gabay na ni Jesus. Ayan. Siguro kung wala siya mga bebs, naku, siguro kung hindi kayo nananampalataya, siguradong sobrang stress na ni Mister, sobrang stress na namin. Syempre, wala siyang work, di ba? Pero, pinagkakaloob na lang namin lahat kay Lord yung mga ganitong mga sitwasyon namin. Ayun, so, ayan, sa awa naman ni Lord, nakakaraos kami mga bebs. Ayan, nakakakain kami ng mga gusto namin, nabibigay namin yung gusto ng mga bata, kahit wala pa tayong financial. Ako, katulad ko, wala din akong trabaho. Ay, next time ko na yan kasi nga yung nagtatanong sa atin. So, ayun nga, syempre si Lord ang guide natin. Kapag may problema, tawagin lang siya. Lagi naman siyang nandyan sa atin, sa tabi natin. Hindi nyo lang kasi siya tinatawag. Kaya, nagjejealous at nagtatampo din siya sa atin. Kapag hindi natin sinasangguni lahat ng mga problema natin sa Kanya. Nagtatampo siya at nagjejealous. Kaya dapat every time, kahit naman walang problema, dapat pa rin siyang tawagan at kausapin, di ba? So, ayun yung number 1 na nagbibigay sa amin yung last na yun na mga makukuha niya, dapat magkaroon na siya ng trabaho. Kasi hindi na siya pwedeng bumalik doon pagpa-seminar para bigyan ulit siya. Hindi. Hanggang 4 months lang siya mga bebs or 5 months siyang mabibigyan ng ayuda nung kung saan sila yung mga nagtatrabaho na walang work na nag-stop yun. Kung naintindihan nyo, yun, hanggang 5 months lang yung binigay sa kanila na para bigyan sila ng ayuda every month. So,
bago matapos yun, dapat makahanap na si Mr. ng trabaho. So, iyon yung ma-explain ko sa inyo. Kaya, hindi ka talaga magugutom dito sa Korea mga bebs kahit wala kang trabaho. Meron at magbibigay sa yung ayuda dito sa Korea. Ayun yung aking explanation doon, sis. Marilyn, sana ay naintindihan mo yung mga explanation ko. Ayan, kaya nakikita nyo, kahit na walang trabaho si Mr., nakain namin yung gusto namin. Ayun nga, dahil na rin sa government ng Korea, ganda ng pagpapatakbo dito sa Korea, mga bebs. Ayan. Lalo na sa mga bata. Ano nila yung mga bata, mga bebs? Tawag nito, mas iniisip nila yung mga kabataan dito sa Korea. Kaya ayun, mga bebs, sana naintindihan nyo. Mag-e-end na ako ng vlog dito. Yung next na question natin, mga bebs, ay next vlog na natin yun gagawin. Siguradong sobrang haba na ng video na to. Siguro 1 hours na yung video na to, mga bebs. So ayan, maraming salamat. Sana po nag-enjoy po kayo. And kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye! See you po sa aking next vlog. Be nice and be good. God bless everyone!